Ito na nga mga kababayan, maklakpakan po natin ang Senado. Bakit ho kanyo? Mukhang sabi nga mukhang ayaw na ng mga senador. Yun! Sinabi ko naman kasi sa inyo di ba? Tama tayo mga Duterte supporter. Your voice matters. Dito to, alam nyo mga kababayan, isang bagay ang masasabi ko sa inyo, narinig kayo ng mga senador. Narinig tayo ng mga senador. Pati mga congressman, narinig tayo. Dahil sa nakaraang eleksyon, tayo po ay napakinggan na ng mga senador at ng mga kongresista. Yung palakpakan. Mukhang tagilid na ho talaga at ayaw na ng mga senador itong ituloy ang impeachment ni VP Sara Duterte. Woot woo! What, wala tayong impeach na gano'n, ano? Woot woo! Di ba ho? So, bakit ko nasabi? Kasi meron ngayong kumakalat na resolusyon. Linawin nga natin, ano ba yung resolusyon na yan? Yung resolusyon na yan, kung saan ay sinasabi, tigil na yung katarantaduhan nyo. Yung katarantaduhan ninyo, itigil nyo na. Wala naman matutunguhan yan. Ulitin nun natin, ilagay natin lagi sa konteksto. Remember, the impeachment is a political process. Ang impeachment ay hindi ho nagbibigay ng kahit na anong guilt sa isang tao o nagpapatunay na isang tao ay guilty na may ginawa siyang masama. Wala. Ang impeachment ay definitely it's just a political exercise. Ano ibig sabihin nito? Sino bang mas madami? Yun lang ho yun. Sino mas maraming ayaw? Kay VP Sara Duterte. Yun Wala nang iba. So, bullshit po yung mga sinasabi ng mga iba dyan na kesyo, hindi, guilty. Inan nyo? Anong guilty? Hindi kung talagang interesado kayo sa punyetang confidential funds na yan. Bakit hindi nyo punahin ng presidente na napakataas napakataas po ng kanyang confidential funds? Di ba? Yun ang ano dyan ang masasabi nating isang malaking kahipokrituhan. Yung sabihin mo, hindi, bakit ang si Vice President, yung confidential fund, ulul. Yun lang masasabi ko sa inyo, ulul. Bakit kanyo? Napakarami yung napakadaming ahensya ng gobyerno na mas mataas pa ang confidential funds kesa ho kay VP Sara Duterte. Bakit isa lang ang ginigipit nyo? It's because, again, it's a political exercise. It's a political yang impeachment na yan. Gusto nyo lang matanggal si VP Sara Duterte at para hindi makatakbo sa 2028. Alam ninyong kulelat kayong lahat. Alam mo, eto mapapansin mo dito, tila suko na ho ito mga congressman Yung mga congressman na katulad ni Romualdez, kita nyo naman kahapon, pinakita natin, di ba? Sa video natin, panoorin nyo yun kung hindi nyo napanood. Tila ho lumambot na si Romualdez. Bakit? Kasi, mantakin mo naubos na ang lahat ng klase ng ayuda. Naipamigay na lahat. And yet, yung kanyang presidential survey, napakababa niya. Sino na ngayon interesado? Walang iba kung hindi yung mga pinklawan. Bakit? Nakakita sila ng hope kuno kay Ontiveros. Akala naman nila, anak ko, may matindi tayong pasabog dyan kay Ontiveros. Pero wag muna ngayon. Sa tamang panahon, sasabog yan. Susuplak sa mukha ni Ontiveros. Akala kasi nila, kaya tingnan nyo, may ingay ngayon yung mga pinklawan, dilawan, at yung mga komunista. Bakit to? Alam naman natin sa kasaysayan, ang mga dilaw ay nakikipagkuntsabahan sa mga komunista. At alam naman po natin, sabi nga ni Ka Eric ba yun? Si Ka Eric ba nagsabi nun na itong kay Ontiveros, yung kanyang akbayan ay mga komunistang hilaw. Sabi ni Ka Eric yan. Sila ay yung quote-unquote breakaway group ng mga komunista.
pero pareho lang ho sila ng tono. Alam mo nila Kaya nga sila magkakasama sila ngayon para bagang iisa yung tono nila, di ba? Iisa yung tono nila at tila makikita ninyo na feeling nila may hope si Ontiveros o si Leni Robredo sa 2028. Sino ho ba ang nangunguna? Si BP Sara Duterte. Kasunod na yung si Ontiveros. O kaya ay si Leni Robredo ba yun? O si Ontiveros man, di ba? Ay si Leni. So ibig sabihin po mga kababayan, talagang gusto nilang, alam mo yun, gusto nilang mawala sa labanan, sa race sa 2028 si BP Sara Duterte. Alam mo, eto simple lang ho ito Kasi lagi ko naririnig tong statement o argumento na panagutin si BP Sara Duterte. Ulul. Ito. Gago! Kung gusto ninyong panagutin si BP Sara Duterte sa quote-unquote accusation ninyo, bakit di kayo magsampa ng kaso sa korte? Hindi po immune ang BP Baka akala ninyo kaya hindi sila kaya impeachable yan kasi immune yan. Hindi immune ang Vice President sa kaso. Ang talagang immune lang dyan ay ang Presidente. Remember, the immunity of the President, the real reason or the spirit of the law of immunity ng Presidente ay para hindi siya maistorbo sa paninilbihan sa bayan. Yun po ang rason kung bakit ini-immune ang Presidente. Ang Vice President, hindi ho immune yan. So kung talagang seryoso sila sa panagutin natin si BP Sara Duterte, ba't di kayo magsampa ng kaso? Kasi yung impeachment, it's not panagutin. Impeachment is just a political process so that that person will never run again o cannot run again sa darating na eleksyon. So that's the only reason of the impeachment. And I will show you that it is really political in nature. Kaya nga, mga kababayan, yung mga naririnig nyo diyang mga nag-iingay, yan yung mga by blood, talaga namang pinklawan o liberal minded people. Yan yung mga kasama ni pangalan nun, yung presidenteng komunista rin sa Amerika. Hindi ko na sasabihin yung pangalan niya, baka maano pa yung natin. Di ba? Panoorin mo natin itong balitang ito dahil tila wala na. Parang goodbye. Gusto ko tuloy kumanta bigla. Kasi alam mo, pagka mga ganyan gusto kong kumakanta kanta natin ng chotomate. Kanta natin ng malupit na malupit yan. Okay. Goodbye. It's time for you to go. Pambira ka ba na't bayan? Bakit ng busis mo? Ayop ka. Sorry naman. Kayo naman, makaano naman kayo. Ito na, play na natin tong balitang to Umiikot na sa Senado ang resolusyon para ibasura ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. At ang pasimuno niyan si Senador Bato de la Rosa. Nasa frontline ng balitang yan. Go, Bato. Palakpakan kay Bato. Ikaw talaga ang matikas. Pagka ganyan ginagawa mo, matikas ka. Si Mayan Los Baños. Kumakalat ang isang draft Senate resolution na humihiling na The word is draft. Okay? Draft. Ano ibig sabihin ng draft? Draft. Hindi pa po ito naipapasa. Ika nga. Okay? Draft pa lang. Ibig sabihin, drawing board pa lang sila. Nasa drawing board pa lang. dismiss ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Sa resolusyong ito, binigyang diin na hindi pwedeng tumawid sa 20th Congress ang impeachment case na sinimulan sa 19th Congress. Bawal daw ito sa ilalim ng Senate rules. Totoo nga. So, ito yan Ito muna. Ilagay na natin ito sa foundation. Okay? The reason why sinasabing hindi na dapat tumuloy ang impeachment, it's because hindi pwedeng from the 19th Congress na impeachment ay tatawid ng 20th Congress. Kaya nga galit na galit sila kay Chis Escudero kasi dinelay daw ng 1 week. I think 1 week 2 ginawang 11. Siguro more than 1 week. Okay? So, mga 9 days to be particular. 2. Kaya lang kasi siyempre, sa kalendaryo ng may pasok sa Senado, more or less 1 week yan. Okay?
So ibig pong sabihin, bawal na. Sinisisi nila si Cheese dahil dinelay daw. Kasi as if naman, kung sakaling nag-convince sila nung 2, may matatapos pa ba, kahit gawin mong 2 yan, may matatapos pa ba, pakikinggan pa lahat. Di ba? Napaka-imposible na matapos yan sa 19 Congress na magpapalit na po. Di ba? Magpapalit na po kasi stop na sa 20, tapos na. So, ibig mong sabihin, it's just a matter of days. Parang gusto nilang paspasin yung impeachment. Nagigets nyo? Kaya sila nagagalit kay Escudero. Kasi nga, kaya nga kapon, nag-trending si Escudero. Kasi sinasabi nila, dinidelay mo para talaga hindi umabot. So, the mere fact na nagre-reklamo kayo kay Escudero na dinelay niya. Kasi alam ninyo, questionable ang paglipat from the 19th Congress to the 20th Congress. Nagigets ninyo? Ang simple, galit na galit kayo kay Escudero dahil idinelay niya. Bakit kayo magagalit kung alam nyo naman pala pwedeng bitbitin from the 19th to the 20th Congress? Kasi alam ninyo, with all your legal minds, alam ninyong hindi talaga pwedeng bitbitin from the 19th Congress to the 20th Congress. Kaya nagagalit kayo kasi dinelay ni Cheese. So tama yung argumento dito sa draft. Nagigets ninyo? Kasi kayo nga nagre-react Yung mga dilawan dyan, mga pinklawan Tsaka mga lintik na mga NPA na yan Nagre-react. Bakit? Kasi nga alam ninyo, hindi pwede from the 19th to the 20th Congress. Ngayon, naghahanap na lang kayo ng palusot na hindi pwede yan kasi hindi naman yan yung legal process. Which is, sorry, sorry. O hindi naman yan yung, hindi pala legal process, yung law, yung making laws. Kasi sinasabi nila, yung mga titigil lang o yung hindi na pwedeng yung paggawa ng batas, pero ito yung impeachment daw, tutuloy daw dapat. Kung tutuloy pala, ba't nagalit kay Escudero? So, alam ninyo talaga. Bang may ganyang resolusyon, ayon kay Senator Amy Marcos, totoo at nakita niya raw mismo ang mga draft ng resolusyon. Pero giit ni Amy, wala siyang kinalaman dito at wala rin daw siyang kopya nito. Ang merong kopya, si Senator-elect Ping Lacson. Anya, pinapaikot ito sa mga senador para makakuha ng sapat na dami ng pirma para mapagdebatehan sa plenaryo at i-adopt ang resolusyon. Kinumpirma rin ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada ang resolusyon na noong Lunes pa raw kumakalat. Pero para naman kay Senator Coco Pimentel, malaki ang tsansang peke ito. Mali raw ang katwiran na nakasaad dito para ibasura ang impeachment case. Pati raw ang mga binanggit na constitutional provision sa resolusyon ay hindi tama. Wala namang alam tungkol dito ang iba pang senador. Pati si Senator Bato de la Rosa itinanggi nung una na may alam siya sa resolusyon. Sagot pa nga niya ng tanungin, pero makalipas lang ilang oras, umamin Nagtotroll to si Bato Meron ba? Pero umamin din. Kasi ang kukulit ng mga media Mamaya papakita ko sa inyo kung gaano sila kakulit. Totoo, ang ulit. Pakulit-ulit para kayong mga jowang ewan. din siya na sa kanya galing ang kumakalat na resolusyon. Kayo po yung nag-initiate. Basahin na lang yung resolution. Si Senator Bongo naman na Kinat yun Hindi yun. Hindi yun ang sagot niya. Sumagot siya ng oo bahagi ng Duterte Bloc, sinabing walang problema sa kanya kung itutuloy ang impeachment trial. Sinabi ko noon, importante, kung walang ebidensya, bakit pa natin na patagalin ito? Ayoko naman pong maging impartial bilang isa sa magiging possible judge dito sa impeachment court. Hindi naman daw alam ni Senate President Cheese Escudero ang naturang resolusyon. Ano mang kumakalat na resolusyon na wala namang author na pinakita lamang din sa akin ng media ay ika nga mere scrap of paper unless may mag-file niyan. Tila Malinaw po yun. Kasi hindi pa fina-file. So tama din yung sagot ni Escudero. As of now, scrap of paper yan. Ano sa English nun? Draft. Hindi, kasi scrap of paper lang yan. Ginagawa pa yan, dinadraft pa yan. So yung lumabas sa media ngayon, na atat itong mga media,
na impeach si VP Sara Duterte, yan po ay draft pa lang. Kasi nga, hindi pa na-file. Antayin nyo kasi, ba't ba atat na atat kayo? Ito mga media na ito, atat na atat matanggal si VP Sara Duterte. Alam ko kung bakit. Kasi yung mga amo ninyo, yung mga boss ninyo, yung mga may-ari ng network, ayaw sa mga Duterte. Pinagbabayad kasi ng tax. Kaya nga alam mo yung sinasabi natin, di ba, doon sa debate, yung sinuplak natin na debate nila. Hindi sila nakasagot doon eh. Oh, meron mas sumagot na media na mas bias kayo. Bakit? Kasi kayo may pinoprotektahang mga boss at yung boss ninyo may-ari ng mga kumpanya. Tama, mali? Pero hindi ganyan yung pagkasabi ko kasi ginagalang ko kayo at that time. Pinaliligiran nyo ako noon eh. Baka mamaya patayan nyo ako ng mikropono at ikat niyo sabihin ko. Pero ang totoo, kaya mas bias kayo kasi alam naming lahat na yung mga boss ninyo pinanagot ni Pangulong Duterte noon. Kaya atat na atat kayo matanggal sa posisyon at hindi matuloy si VP Sara Duterte bilang Pangulo. Yan ang katotohanan. Kaya yung mga media na yan, takot yan. Bakit? Mawawalan sila ng trabaho. Malaki kinikita ng mga bayarang media eh. Tanong nyo kay Kaano. Di ko sabihin ha. Ayaw ka na magsalita. Tanong mo. Alam niyo yan. Alam niyo yan. Malaki pera ninyo dyan pag kayo nakaposisyon. Oh. Kaya nga nalugi yung mga nagsialisan no sa isang network kasi napasara. Bakit? Ang daming violation. Oh, di ba? Oh. Ay, sus! Ito na raw ang pinangangambahan ng ilang kongresista para hindi matuloy ang impeachment trial. Mula raw nang iurong ang schedule sa presentation ng articles of impeachment, may naaamoy na silang iba. Oo, naaboy niyo yung mga mababantot din yung mga singit. Muntig ako na masabing ano. Magagalit na naman yung iba dyan. Ang bastos ng bunganga mo, Banat Boy ah. Oo, nangangamoy. Yan ang pinakamalapit sa inyo, yung mga pagmamayari nyo eh. Yan ang naaamoy nyo. Something fishy, no? O talaga, amoy fish. Gago! Malansang isda. Naamoy nyo. May pinoproteksyonan talaga sa nangyayaring yan. Paasa at gaslighting ang ginagawa na sa laban sa mamamayang Pilipino. The plenary is not supreme. The people are supreme. Naksa, umakyat ka na sa bundok. Sinong people ba yan? New peoples ba yan? Supreme daw ang ang people. Sino kaya yun? Yung mga kasamaan nyo sa bundok? Yung ba Supreme? Sa gitna ng issue sa impeachment trial, usap-usapan din na papalitan daw si Escudero bilang Senate President. Hirit naman ng ilang kongresista, takot daw si Senate President Escudero kay VP Sara. Hindi ako gumagalaw at nagpapasya base sa anumang takot. Ang mga kongresista tila nasasanay na diktahan ang Senado. Yun talaga yun eh. Actually, let me correct you, Chis Escudero. Hindi mga kongresista ang nasasanay ng diktahan ang Senado. Kung hindi ang mga komunista. Yan po ang nasasanay ng diktahan ang gobyernong ito. Kasi itong mga lintik na komunista na ito sila ay patuloy na sumasawsaw at nasa loob na ng gobyernong ito. This is the masasabi nating first time na sobrang naging makapangyarihan ng mga komunistang ito. Itong panahon ni Marcos. Alam mo, kaya nga ako, nawalan ako ng respeto doon sa mga vlogger na dati. Galit na galit sa mga makakaliwa, sa mga komunista. Galit na galit kayo nun. Nung panahon na magkasama pa ang Marcos Duterte. Ngayon, kinakampihan na ninyo porket magkaaway na ang Marcos at Duterte. Hindi ba kayo nakukonsensya na kinakampihan ninyo ang mga komunista? Hindi ho tama yan, mga kababayan kong mga vlogger dyan. Kahit na
nagkapera kayo ng limpak-limpak na salapi. Dahil nga naman, ang laki ng pera ng Kamara eh. Hindi nyo dapat kasi ito mga komunista na ito, mga supporter ito ng mga NPA eh. CPP, NPA, NDF po yan eh. At mga mamamatay tao po ito mga NPA. Terorista nga yan eh, di ba? And yet, kinakampihan ninyo. Hindi mo ba kayo nahihiya sa balat ninyo? Ay, sasabihin sa inyo ng anak nyo, Tay, o Nay, yung kinakampihan mo, mga mamamatay tao ng mga NPA yan, mga terorista yan. Ba't mo kinakampihan? Hindi ba kayo nahihiya? Pinapalamon yung mga anak ninyo galing sa gobyernong suportado etong mga komunista na ito. Hindi ba kayo nakukonsensya? O talagang natapalan na kayo ng pera? Di ba? Yun po. Sa tingin ko, yan ang nangyayari ngayon eh. Ganyan din ang tingin ni VP Sara kay Escudero. Well, sa pagkakilala ko naman kay Senate President Cheese Escudero ay hindi natatakot yon. Oh, hindi naman siya natatakot. Nagdadala lang siya ng baso. Iba yon, mga ladies and gentlemen, ibahin natin yon. Hindi po natatakot si Escudero sa mga kongresista, kay VP Sara Duterte, pero nagdadala lang siya ng baso. Champagne glass naman yon. At sigurado ako mamahalin niya sa champagne na yan. Ano pa man, handa raw ang bise na harapin ang impeachment complaint laban sa kanya. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Ito. Pakita natin, ha. Ito. Pakita natin po itong buong interview ni kay Bato. Natatawa ako kasi yung mga media dito talagang atat na atat para mga asong ulul na paulit-ulit yung tanong. 'Di ba? Para bagang talagang interesado silang ma-impeach si VP Sara Duterte. Talagang pinupush nila si Bato. Buti na lang to si Bato. Kahit hindi abogado, matikas sumagot eh. Galing daw po sa opisina ninyo, particularly kay Attorney Joanne yung draft. May nabanggit po ba sa inyo yung legis staff nyo? Ayun si ma'am. Ayun ma'am. Kinonfirm na po ni Senator Jinggoy na meron siyang printed na draft copy. Kayo po may Galing yun. Galing sa office ko. Alinaw niya, no? Galing sa office ko. 'Di ba kanina yung dun sa interview, kinat? Sinabi niya, galing sa office ko. Kayo po yung nag-initiate. Bakit po? Paano pong Basahin na lang yung resolution. Oo nga, paulit-ulit. Tumungo na nga siya eh. Bakit po? Basahin nyo lang yung resolusyon. Asan na ba yung lintik na resolusyon na yan? Ba't di kanyo... Nakatanggap naman kayo naman na nagpakalat niyan sa media. Bakit di nyo basahin? Tinatanong nyo pa. Understand everything. Basahin niyo yung resolution. That's very self-explanatory. Magbasa niyo doon kung ano yung sinasabi doon, yun ang saloobin ko. Sir, pwede po bang draft resolution mag-decide doon sa impeachment case? Kahit walang trial? Kahit hindi na mag-trial? Nakita naman yung anong rason pinaglalagay doon. Basahin niyo yung whereas. Andun lang lahat. Basahin nyo kasi. Di ba kayo marunong basa? Tanong kayo ng tanong kung ano yung dahilan. Ayan na nga sinasabi niya na Naandun na nga whereas eh. Andun na nga yung dahilan kung bakit hindi dapat matuloy ang impeachment. Bakit di nyo binabasa? Gusto nyo pang edikta sa inyo? Intindihin na lang yun. Sir, kayo nag-initiate kayo mismo? Abay, paulit-ulit. Magagalit niya si Claire Castro. Ulit. Paulit-ulit. Ano ba? Paulit-ulit. Bingi. Sabi na nga oo, ilang beses na sinabing oo Kasamahan ninyo. Meron kong tatanungan, mga kasama, sinakonsulta. Thus, may nakuha na po ba kayo kung ilan ng susuporta? Lumaya na pag sizable na yung number na sumuporta. So far po, as we speak, mga ilan na? Nasa draft. Kaya pinababasa ko sa kanila yung draft. Ipafile niyo po. Hindi. Gagawin ko pambalot ng pastillas.
Ipapail niyo po? Hindi, gumawa lang ako. Gusto ko lang. Trip ko lang. Sumulat. Trip ko lang talaga sumulat. Ano ko pagkatas ko isulatin, papirmahin yung mga senador, itatapong ko. O kaya ipapaskil ko, ipapalaminate ko, ipapaskil ko sa kwarto ko, ganun. Inang tanong yan. Ipapail niyo po ba? Anak ng weteng na tanong, oo. Titingnan ko, i-evaluate ko pa. Baka kasi yung iba, merong namang ibang draft yung iba. Yung iba mga kasama namin, may mga ibang draft. So, siguro i-incorporate yun kung ano yung magagandang provision doon sa kanilang mga draft para mapaganda yung final version at magiging acceptable sa lahat. Kung pwedeng makuha ang suporta ng lahat, ng karamihan. Bali, ilan po pong kasamahan nyo ang may sariling draft? So far, nakita ko tatlo yun tatlong draft yun. Hindi ko lang masabi kung kanino galing, basta may mga input lang. Pang-apat po yung inyo o pangatlo yung inyo? Una, Saan yung original yung inyo, sir? Okay. Tapos, pwede pong malaman po. Akala nyo, iiwas ako kung saan galingan, ha? Akala nyo. Pero ilan po so? Ang kala nyo, ha? Ako nga una alam mo yung tanong parang minsan pang tanga lang, ano? Hindi ko tuloy hindi ko maintindihan kung bakit nila sinasabi mga journalist daw mas matalino sa vlogger. Minsan hindi naman nila magets yung paulit-ulit na lang Yung nabigyan nyo na? ng printed. Na printed copy? Basta yung interesado lang na nagtatanong na humingi ng soft copy, binigyan ko. Pero yung hindi interesado, wala rin. Alam po ni BP Sara na meron kayong ganung draft? Hindi siguro. Hindi. Ewan ko lang kung pumutok na ito ngayon, di ba? Lumabas na yan mga balita na yan. Ewan ko kung nakarating sa kanya, pero sabihin mo, ako personally, mag-report sa kanya, no, that's my own initiative. Hindi galing lang sa akin. Wala siyang pakialam dito. Galing lang sa akin. Possible, Sen, Monday next week, ipa-file? Meron bang gusto mag-input kung hindi ngayon, baka next week. So, ibig sabihin, mga kababayan, marami yung draft. Ibig sabihin, marami silang nais na itigil na tong kalokohang na impeachment na ito. Kaya nga, ang parang sinasabi ni Bato dito, tingnan natin, baka pwede nating pag-isahin na lang. Di ba? Drop mo, drop ko, drop nyo. Di pagsama-samahin na yan. Tapos, kung ano man yung sinabi mo dyan, argumento mo, ano man yun dyan, isama natin dito. Tapos, i-file natin. Para yun ang sinasabi ni Bato dito. Possible ngayong araw din. Hopefully, kayo sana, kung natapos na yung mga ini-input nila ng mga magagandang laman. Saan confident po kayo na makakagather kayo ng support sa Congress? Whether or not makakuha ako ng suporta ng majority, I am confident that I make a stand as far as this issue is concerned. Sir, iyahain niyo sa... So, yun na importante doon para saan ba yung ano na yan? Yun na nga sinasabi ni Bato. Whether makakuha siya ng suporta from the other senators, ang importante na sabi niya, ito ko ayaw ko to kasi kalokohan ito, kasi ganito to, ganito. Ayun. Yun ang dahilan niya. Ngayon, bahala na lang talaga yung mga senador kung sila po ba ay ganun din ang pananaw. Diba? Iyaano niyo sa floor yung reso niyo? Once it is submitted, then automatic yan. It will be taken up in the floor. Sabi ni Senator po kung mabasa niya, parang incorrect yun daw. Whatever, may kanya-kanya tayong opinion, no? May kanya-kanya tayong opinion. Pinag-aralan niya, research siya ng aking legista. Sensory, tanong ko lang, bakit po kailangan niyo pag-apigilan yung impeachment trial? Ayan na naman yung tanong. Sir, ba't kanyo kailangan pigilan yung impeachment? Tangina, ako nasasagot. Basahin nyo yung draft. Nandun ang lahat ng dahilan kung bakit hindi dapat ituloy ang impeachment. Puta shit. Nakakairita na ha. Paulit-ulit na lang yung tanong. Ano ba?
Hindi po ba kayo confident? Basahin ninyo. Ba't di nyo kasi basahin? Tanong kayo ng tanong. Leche. Tanong ng tanong, hindi na lang basahin eh. Yung laman ng resolution. Kasi makita nyo kung bakit. Nandun, self-explanatory. Nandun lahat. Nandun lahat. Thank you, Sen. Sir, ang intention nyo po, hindi na maitago, kundi i-present ito formally on the floor, yung resolution. Sabi talaga, once married yan sa floor, then it's open for anything. Pero sir, ba't dun sa draft, dun sa nakalagay, wala man na nakalagay doon, introduced by, wala man na nakalagay na author, sino man nag-introduce ang resolution? Wala nakalagay. Lalabas din yan kung sino mag-introduce pag may final draft na. Kasi draft Pa lang. Pero kayo magiging main author nun, sir? Correct. So sino na yung initially nag-express ng intention to support the resolution? Marami na. Ilan, sir? Marami na. So hintayin ko na lang kung... May numbers na po kayo. May number na. Pero hindi ko pa masabi kung gaano kadami. Basta may number. Ako, may number na daw siya. Numbers naman is from 0 to 24. Di ba? Basta may number ako. 0 to 24. So sir, Naku. confident kayo na ma-adapt? Tinatanong kasi kung may number kung may support na daw ba. Kaya sinasabi ngayon niya, hindi, may number ako. Ilan yun? 0 to 24. Bahala na kayo mag-decide. Ang kulit kasi Di ba? Antayin nyo na nga lang. Kasi pagka ano na yan, di ba, may resolution, may draft. Nandun na, nakapirma na. Masyado kayo excited. Para bagang gusto nyo malaman, ano ba? Susundin ba? Marami ba talaga senador na ayaw na sa katarantaduhan nito? O itutuloy impeachment? Atat na atat kayo eh. Nyeta naman kakaano ha? Yan sus, Ginoo. Tuloy. As I've said, I'm not hoping na ma-adapt. Maganda kung ma-adapt, di ba? Basta at least for this particular issue, for this particular situation, I made the stand. Anong dapat? That is in support to, of course, Senator Tolentino's manifestation on the floor the other day, kahapon? The other day? Monday. So, meron siyang manifestation na ginawa, kaya gumawa tayo ng resolution to support his manifestation. So based on prompted by the manifestation? Yes. Bali na-consult nyo na rin po ito kay SP? Or pinaalam? Ewan ko kung nabigyan si SP ng soft copy. Basta ako, binigyan ko lang kung sino gusto humingi. Bigyan ko. Sino po mga gusto? Sino yung humingi, sir? Ano ko na sabihin? Oo nga naman, ba't ba kayo atat na atat? Atat na atat kayo eh. Basta. Yun na yun. Bihira kayo, masyado kayong atat na atat eh. Parang bagang gusto nyo talaga matuloy yung impeachment eh. Bakit? Sabi ba yan ng amo ninyong mga may-ari ng mga network? Nagsabi na po si Sen Jinggoy, si SG. Meron siya sagot yan. Kinonfirm niya. Pero hindi pa siya. Kailangan po ba nung tanungin kung binigyan ko ng soft copy si Aimee. Kailangan pa niya kung tanungin. Robby. Sabi ni Aimee, nakita ninyo, nabasa niya. Oo, meron siya. At saka maraming inputs, kaya hindi lang isang draft, maraming draft. Kaya pinapinalize ko. Yun. Kung pwede po sa position po ninyo, kung pwedeng i-dismiss yung impeachment complaint kahit walang trial yung Senate as an impeachment court. Basta, tingnan lang yung laman ng resolution, ha? Basta, Ba't di kasi nyo tingnan? Ulit-ulit yung tanong nung isa dyan, ha? Hindi mo sinasabi na hindi itakil. Paano mag-dismiss kung hindi mo itakil yung article of impeachment, di ba? So sir, nandito na under consideration na din siya. Pero sir, di po ba kayo confident na sa mga lawyers ni Vice President? Grabe yung tanong nung isa. Hindi ba kayo confident sa mga lawyer ni
Alam mo, ito, dito mo malalaman talaga kung sino ang may alam sa at walang alam sa korte. Dapat dito mga kasuhan eh. Para malaman niya kung paano yung proseso. Alam mo, sa korte, 'di ba? Meron tayong iba't ibang klaseng motion, 'di ba? Ano 'yun? Kunwari ikaw na demanda ka, bla bla bla. Meron kang motion to change venue, meron kang motion to quash, marami kang motion na isasubmit bilang ikaw inaakusa. But it doesn't mean hindi ka confident doon sa abogado mo. Kaya mo sinasubmit yan yung mga paraan, mga legal ways para, alam mo yun, kasi questionin mo ang lahat ng bagay. Maraming motion yan. So ganito yung ginagawa ni Bato ngayon, di ba? Siya at least tapat. Hindi siya yung paligoy-ligoy na, hindi. Let's be fair. Wala ganoon. Kaya ako humanga dito kay Bato this time eh. Gusto ko yung ganyan eh, yung may paninindigan. Kung mabati ko siya, wala siyang pakialam. Basta nga sabi niya nga eh, whether makakuha ako ng support o walang support, I made a stand. Yun ang gusto natin dyan. Diba? Yan yung sinasabi natin eh. Gusto natin yung ganyan, hindi yung napakaraming namamangka ka sa dalawang ano eh. Hindi, alam nyo, importante malaman natin yan. Kasi may mga ganyan talaga na ano eh, na alam mo yon, mabuti na yan. At least alam natin kung saan talaga ito si Bato. Talagang, hindi, basta ako, ito sinabi ko, ayoko yan, hindi tama yan. Kasi, ano yan, hindi yan tama. Yan po ay mali, di ba? Maganda po yun. Di ba? Tuloy. Confident ako. Sobrang confident ako. So, ba't kailangan Bakit kailangan pa po ipa-dismiss? Why not let impeachment trial to Proceed. Sabi ko nga, yung time ang pinag-usapan. O saan tayo kukuha ng time? Sige. Sige. Kailan sinabi ni SP yung itatakil yan? June 11. After June 11, pag 12, meron pa ba kaming 20th Congress? 20th Kaya, 20th Congress. My position dyan sa pagtawid is imposible. Based on my readings, based on my research, and based on the legal opinions coming from experts, yun ang binabasehan ko. Mukhang malabo makakatawid. Yung pinabanggit nyo na unfinished. Oo. Mukhang malabo. Walang jurisdiction ang 28th Congress to act on impeachment na pinahil sa 19th Congress. At kung ano mang pinagsimula ng 19th Congress, it's not binding sa 28th Congress. Yon. Hopefully, today, kung makaya. Pero kung hindi, next. Sa sobrang kulit ng mga media, yan, sinagot na ni Bato. Ano ba yung mga dahilan? Ayan na, binabanggit na niya. Yung paulit-ulit na sinasabi na hindi nga pwede dahil nga from the 19th to the 20th Congress, hindi na wala ng jurisdiction. Yun yung mga malilinaw eh. Di sana, paulit-ulit pa kayo. Ulit pa ulit. Tanong niyo ulit. Sir, bakit niyo ayaw maning ano? Sir, ano niyo mas niyo? Ulit-ulit eh. Nakaka-irita itong mga media na ito. Atat na atat talaga. Ipa-file niyo po please. Ha? Sorry sir, ipa-file. Bakal ko kung naayos na yun. Tatanong na naman, ifa-file. Ano to? Gagawin pambalot ng lumpia? Pambalot ng shawarma? Ulit-ulit na lang eh. Di ba? Pambihira kayo, oo. Tuloy. May mga saktong number na sa pumirma. Ano yung latest info niyo, sir? Ilan na yung nakapila? Secret. Basta more than one. More than one. More than one. Ikaw yung one. I have a number. The numbers from 0 to 24. Ayun. Palakpakan. Saludo tayo dito kay Bato. Yan ang tamang klase ng paninindigan sa bayan, di ba? So, ayan na. So ako, sa tingin ko ito sa aking opinion lamang po ito, sa tono ni Bato, mukhang marami na siyang napapirma. Tsaka mukhang nayayanig na po itong mga congressman nating mga komunista. Diba? Nayayanig na po sila kasi alam po nila na na talaga nga namang wala na. Kasi sa talaga, sa batas malabo na po yan.
Kaya nga, ang kulit-kulit nila eh. Ito pa rin ang discussion nila, yung maririnig yung paulit-ulit. Ano ba, hindi nyo maintindihan sa potweed. Tapos magdi-discuss pa. Ewan ko. Potweed. Alam niyo yung potweed? Pakinggan nyo to, ha? Protests and angry voices over what's happening or what is not happening doon sa Senado with regard to the impeachment. Pero ang tanong ng marami siyempre kasi it's with the Senate now eh. Like it or not, we're just the captive audience now. What's the recourse here? What is the legal recourse here? And is there a legal recourse Oo. if they decide not to convene? Attorney, kahit hindi dinedenay ng Senate President ito lumabas na mga papeles tungkol din resolution, no? Parang ang essence ng resolution, parang pwedeng i-deny, pwedeng i-reject ng Senate as Senate itong impeachment. So ano bang ganyan? Ano bang may ganyan ba talaga legal basis yan? Pwede ba yun? Well, una, dahil nga doon sa mga declarations coming from the Senate recently, particularly yung naging posisyon ni Majority Leader Francis Tolentino na kapag tumawid na into the 20th Congress, the Senate essentially loses its jurisdiction over yung filed impeachment complaint and it has to be refiled. Ano yun very, very troubling yung mga ganung mga perspectives. Kasi kung titignan natin yung paano tayo umabot sa puntong ito, hindi naman as if pinail to kahapon tapos wala nang oras di ba? Pinail ito December sa House of Representatives, sinampa nila yung articles of impeachment in February, and then for 4 months walang ginawa ang Senado. So to a certain extent, self-created yung crisis that the Senate is now claiming it is facing in terms of yung time remaining. Yung question remains, kung ang tingin pala nyo dapat tapusin nyo within this term yung impeachment trial, otherwise hindi na ito tatawid sa 20th Congress, bakit nyo inupuan ng napakatagal? Why did you not have yung sense of urgency na yan when it was first filed? Why did you waste so much time saying na, hindi, merong campaign period, walang pupunta dito, meron kami mga kailangan ipasang ibang batas, and so on and so forth. Kasi, yun and that's troubling kasi ang lumalabas dito, kung gusto pala ng Senado, all they need to do is, hindi nila isa-schedule yung trial, they will let the time lapse until yung term mag-expire, and then they will say, sorry, ubos na oras, kailangan i-refile nyo sa susunod na Kongreso, which actually defeats the whole point of the impeachment process. Kaya nga very, very clear dun sa impeachment rules natin currently under Article 11 of the Constitution na may mga time frames may mga time periods. And then when the House actually files, ang word na ginagamit, forthwith. Hindi ko maintindihan anong mahirap intindihin dun. Anong mahirap lang intindihin dun? Portwig. Ayan na naman sila sa paulit-ulit. Mamaya sasagutin ko sa inyo yung lintik na portwig na yan. Dictionary will tell you ang ibig sabihin nun immediately, agad-agad. And very basic rule naman of statutory construction, interpretation ng constitutional provisions ay the ordinary meaning is the meaning that is used. So, nakakalukuhan na tayo dito di ba? Parang inupuan o... hindi nyo pa ba alam? Nagkakalukuhan talaga tayo dito? Nagkakalukuhan talaga tayo dito. Diretso na tayo, nagkakalukuhan talaga tayo dito. Ipapaliwanag ko sa'yo kung bakit. Obvious naman na dinelay. And then if this will be allowed, it will set a terrible precedent for all future impeachments. Kung papayagan yung Senado na pwede palang ubusin nila ang oras, and then they will just claim, sorry, next Congress. Sorry. Ba't nawawala yung R? Sorry. Bebe. Na ito, and we can hindi automatic na mag-refile, then they can effectively kill impeachments simply by doing nothing. So, mas malaki na yung issue dito kaysa doon sa issue ni VP Sara Duterte mismo, who ironically, actually, is one of the people who wants to actually have the trial at this point. So, ano yung recourse available? Well, actually, pwede ka mag-file ng mandamus, di ba? Before the Supreme Court.
And kung totoo na maglalabas sila ng resolution, supposedly creating ito, invento na namang term to, de facto dismissal, pwedeng questionin yon before the... O yun naman pala eh. Bakit di nyo questionin? Ang dami nyong hanas eh. E di questionin nyo na lang. Bakit kanyo? Kasi ganyan din ang ginawa ninyo. Kayong mga kalaban ni VP Sara Duterte. Oo, hindi ikaw ha. Pero yung mga kaalyado ninyo diyan sa kamera, yan din ang ginawa. Ang mga questionableng paraan. Bigyan ko kayo ng halimbawa. 4 yung impeachment. Dapat dininig muna yung first, di ba? Kung hindi pumasa, hindi na pwede ito. Dapat after a year na. Hindi, tinalunan ninyo. Pang-4 ang ginawa ninyo. Doon pa lang questionable na. Due process kayo ng due process. Forthwith kayo ng forthwith. Sundin natin ang konstitusyon. Forthwith. The mere fact na hindi nyo sinunod ang konstitusyon kung papaano na ipasayang punyetang impeachment na yan, wala kayong karapatan questionin ang proseso sa Senado. Ang karapatan ng ninyo ay questionin ang proseso sa Senado sa Supreme Court, hindi sa Senate. May sariling batas ang Senate, di questionin ninyo sa Supreme Court kasi ganun din ang ginawa ninyo sa Kamara na mga kaalyado ninyo. Inuna, tong 3, pang-4 kagad sila tumalon. Una yon. Pangalawa, eto. Ayan, malinaw yan. Ano po yan? Kailangan bitbitin muna o dalhin muna. Saan po? Ayan, nakasulat po. According sa article, pa-article ka pa, ako din, i-article kita. Article 11, Section 3. Nakasulat dyan, kailangan dalhin muna sa komite within 3 sessions. Anong ginawa ninyo? Pinaspas ninyo. Anong committee yan? Yan po yung committee ng Committee on Justice pala. Of Justice tuloy. Ayan. Committee on Justice. Yan po yun. At anong gagawin dun sa Committee on Justice? Ayan po, nakasulat. Kailangan magkaroon ng hearing. Pag sinabi mong hearing, dapat yung akusado nandun din. Para malaman kung may probable cause ba. Kasi di ba in-explain ko na sa inyo ito before, na parang korte din yan. Na nagsampa ka ng kaso sa piskalya, at sa piskalya sasabihin kung may probable cause. Pag may probable cause, ipapasa ng piskalya sa judge. Pagpasa sa judge, yun na, pag-uusapan na. Kung meron bang jurisdiction at kung ano-ano pa i-questionin ng abogadong na-accuse. Nagagaya ako doon sa... Ang tanong, nasunod po ba ito? Hindi, simple lang di ba? Nasunod po ba ito? Pinagpaliwanag po ba ang Office of the Vice President o si BP, hindi pala Office of the Vice President. Pinagpaliwanag po ba si VP Sara Duterte yung mga ina-accuse nung nagpapa-impeach sa kanya? Pinagpaliwanag po ba siya sa Committee on Justice? Hindi. Pinaspas, binilisan, pinasa kagad, in-impeach kagad si VP Sara Duterte without asking for the side of VP Sara Duterte. Dalawa na yun. Dalawa ng masasabi nating questionableng prosesong ginawa ng Kamara. Nagigets ninyo? Dalawa yun. Ano? Di ba kaya nga may nagreklamo din sa Supreme Court na ibasura yung impeachment? Ganon ang ginawa. Hindi pumutak ng pumutak katulad ninyo. Putak kayo ng putak Questionin ninyo sa Supreme Court. Mga kaibigan, wala pang ang resolution, draft pa lang, putak na sila ng putak. Wala pang resolution, hindi pa na ipapasa yung resolution sa Senate President, putak na sila ng putak. Diyan mo talaga malalaman na wala sa hulog. Kasi nga, paulit-ulit natin sinasabi,
Ayan yun, the committee must submit its report and recommendation to the House within 60 session days from the referral. Hindi na umabot sa ganyan. Wala na, pinaspas nyo na sa Kamara. Tapos sasabihin nyo ngayon, hindi, meron tayong sa batas-batas na forfeit. Forfeit yung mukha nyo. Eto nga, pinaspas nyo eh. Tapos sasabihin nyo ngayon, forfeit. Diba? Kasi nga, nagmamadali kayo. Hinahabol nyo yan bago sana matapos yung 19 Congress kasi puro bata ninyo nandyan. At marami pa. Alam mo na, sabi nga, ano ba sabi? Si Tiangco na nagsabi. Pera-pera lang yan. Proyekto, di ba? Oy, naku, anak ng wewe naman. Oh. Sandali, nag-human tracking. Hindi ko naman, yan. Wait lang. Wala akong sinit. Yan. Oh, anyway, yun. Di ba? So, anong ibig mong sabihin nga? Hindi, kaya nga nakakabwisit. Kasi alam naman natin political ho ito. Eh, sabi ko nga sa inyo, yan po ay suicide, career suicide sa mga senador na ipasaho itong impeachment. Eh kasi mga kababayan, wala naman po talaga may gustong ma-impeach si VP Sara Duterte kung hindi si Speaker. Alam naman natin yun, wag na tayo maglokohan. Dinamay nyo lang ang Senado, ngayon, iatang nyo lahat sa Senado. At ngayon, dahil natalo kayo, pasensya na lang kayo. Ganun talaga eh. Politika ito eh. Again uulitin ko, politika ho ito. Impeachment is a political process. It's not to determine whether the person is guilty or not guilty. It's just the trust, quote unquote, of the other politicians. Yan ang impeachment. I challenge you. If you think VP Sara Duterte is really guilty, ba't di kayo magsampa ng kaso kay VP Sara Duterte sa court? You know why? Because you know it will not stand. The difference between the impeachment court and the court, like RTC, CA, and Supreme Court, di ba? Eh alam po kasi natin na doon kailangan beyond reasonable doubt. Ibig sabihin, walang kaduda-duda na itong tao na ito ay talagang nilustay niya ang pera ng taong bayan, o walang kaduda-duda talagnakaw siya, walang kaduda-dudang talagang gusto niyang patayin si Marcos. Yun. Hindi nyo kayang patunayan yan. Kasi alam ninyong wala kayong ebidensya. Ano ang impeachment court? Ang impeachment court hindi beyond reasonable doubt. The impeachment court, ang sinasabi lang niyan para patunayan o para ma-impeach ang isang tao, ay yung pagdudahan mo lang. Magkaroon ka lang ng duda na yung tao na ito, wala na yung tiwala ng taong bayan, o yung tao na ito, medyo questionable yung ginawa niya. Yun lang yun. And again, it's political. Alam natin yan, number games yan. Ginahasa nyo sa kamera, binilisan ninyo eh. Tapos, di ba, ito si itong abogadong to, wala rin sa hulog tong abogadong to eh. Aside from bubulol-bulol. Wala sa hulog yan. Nagagalit sila kasi bakit daw tinatagalan sa Senado. 'Di ba? Sana, kung hindi ninyo minadali sa Kamara, yung mga kakampi ninyo sa Kamara, kung hindi minadali, inantay muna, tapos ngayon sinagmit yung impeachment during the 20th Congress, di sana walang problema. Hindi minadali ninyo kasi hindi kayo sigurado kung mananalo si Speaker. Hindi, kung mananalo siyang bilang si Romualdez na maging Speaker uli. Kaya pinaspas nyo. Kahit sa sarili nyo Speaker, wala kayong tiwala na mananalo siya uling Speaker. Kaya pinaspas ninyo ngayon, ibinigay nyo yung ata ngayon sa Senado, gusto nyo diktahan. Wala, olat kayo. Di ba? Parang bagang... Hindi, alam niyo yun, parang ganito ginawa eh. Punta tayo doon sa lintik na analogy niyang project. Project sa school. Gago! Kasi may analogy siya dyan na project sa school eh. Parang ganito ginawa niyo eh. Ako yung leader. Halimbawa, ako yung leader nung group, di ba? Oh. Inihingi ko sa inyo yung mga
input kailangan ko doon sa groupmates ko. Oh, ito, akin na yung input ko kasi para maayos ko na ito. Oh, matapos ko na yung thesis na yan. Yung mga ganyan-ganyan. Hindi ko kasi pinagdaanan yung hype na thesis na yan. So, kailangan mo ng mga data, di ba? Last minute, tsaka mo pinasa yung data. Oh, 2 days before o 1 day before, pinasa mo yung data. Pagpasa sa'yo, ngangaraging ka, hoy, pasa mo na! Utang ina nito, gago. Pagkatapos ipinasa sa'yo ng last minute, tas sasabihin mo ngayon, hoy, pasa mo na kagad sa teacher natin. Yung thesis. Anong gusto mo maghimala ako? Kakapasa mo pa lang? Last minute mo ipapasa? Ay, hindi. Itawid natin yan sa second semester. Hindi pwedeng ganun. Yung project sa first semester, hindi pwede ipasa sa second semester. Ganun yun. Oh, project ka pa sa school ngayon. Gago! Kala mo, ha? Yan ang hirap sa inyo, eh. Pinasimplihan na lang natin. Last minute nyo ipinasa, tas sisisihin nyo ang Senado na, bakit di nyo maayos yan na mabilisan? Forthwith. So gusto nyo rin balahurain ng due process sa Senado. Gusto nyo rin kasi mga kababayan, kahit sabi ko nga sa inyo, kahit itinuloy nun to, gusto nila matapos within the 19th Congress. Hindi mo. Paano ilang araw lang, wala pa isang buwan? Tatapusin mo na. Para paspasyahin na matanggal si Bibi Sara Duterte para hindi na niya mapagtanggol sarili niya. Gago! Alam mo, walang problema sana dito kung ang ginawa nitong mga lintik na mga congressman nito, inantay muna matapos yung 19th Congress. Tapos doon sa 20th Congress, saka nila ipinasa yung, yung impeachment na yan. Eh di sana walang problema ngayon. Di sana tuloy-tuloy yung impeachment nyo. Eh ginago nyo yung proseso, tas gusto nyo gaguhin din ng Senado yung proseso? Wala pala kayo. Hinaan nyo pala eh. Gago! Mga Bunti ako nasabihin yung hindot. Masama pala yung hindot. Hindot ako ng hindot. Hindi ko, ano ba ibig sabihin ng hindot? Hindi ko kasi alam eh. Akala ko pindot, gano'n. No? Pindot. Eh, mahilig ako pumindot eh. Tawa ng tawa. Dami na nga nagagalit sa tawa ng tawa na yun. Eh, kasi mahilig talaga akong pumindot. Eh, akala ko tuloy yung hindot, pindot. Ayan ang problema sa inyo eh. Ngayon, babay na impeachment, palakpakan. Babay na sa inyo, wala na kayo. Eh, ultimo nga amo nyo yung si Speaker Romualdez eh. Mukhang lumambot na sa impeachment eh. Kaya, kita nyo, pansinin nyo ha, ang nagpupush na lang ngayon, yung mga pinklawan, dilawan, mga liberal, at ito mga komunista, at saka yung hilaw na komunista. Yan na lang ang nagpupush ngayon nitong impeachment. Yung mga bata ni Marcos, medyo tumigil na. Kasi nga, nabuking na sila eh. Di ba? Binuking sila ni Tiangco eh. Kasi nakatanggap kayo. Ay, hindi man nakatanggap. Parang merong project kuno. Nabuking na sila eh. Kaya pansinin niyo ha, observe kayo. Hindi na sila masyadong kasintulad ng mga komunista. Kasi nga, olat kayo. So, pasensya na kayo ha. Okay? So, sana po ulitin ko. Mag-subscribe naman kayo. Sige na. Sana lang po, subscribe po tayo. Suportahan natin ang mga ganitong channel na nagbibigay ng tunay na balita. Gagalitan naman yung mga journalist kuno dyan. Yan ang banat